doing tribulation, all sorts and all different kinds of affliction and suffering. Pinagdadaanan din nila ng mga kapatid natin ng mga Hebreo. Kaya nga isinulat ito para sila i-encourage. Sabi niya, meron tayong high priest na kung ano yung pinagdadaanan natin ay pinagdaanan na niya. Kaya makakaasa tayo na pag tumawag tayo at lumapit sa Kanya, He is able to sympathize with us. Amen. Ang problema lang natin, nandiyan lang na si Lord nag-aantay lang, hindi mo pa kinatawag, o hindi mo pa kinakalapit. Lord, nandiyan ka ba, Lord? Nagdududa ka pa. Nag-aantay lang si Lord. Jesus is just a prayer away. Minsan, prayer away. Pero yung bibig mo, hindi mo maibuka. So why Jesus is worthy of our faith? Bakit dapat si Jesus sa ating pananampalataya? Number one reason, because Jesus has the ability to see our pathway. Verse 13, tingnan nyo. Basahin natin, Hebrew 4, verse 13. Walang makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo mananagot. Ika nyo, bakit dapat si Jesus sa ating pananampalataya? Bakit dapat sa pagkatiwalaan mo? Bakit dapat ang pananampalataya mo ay dapat nakapako sa kay Jesus? Nakadikit palagi kay Jesus dahil Jesus has the ability to see our pathway. Bumalik tayo sa kwento. Habang paakyat ang maliit na bata na yon, habang tinitingnan siya ng kanyang nakakatandang kapatid. Dalawang picture ilagay mo ang sarili mo doon sa batang maliit. Habang ikaw ay paakyat ng paakyat, nakikita ka ni Jesus. Kasi nakikita niya ang dinadaanan mo. Nakikita niya na nahihirapan ka. Nakikita niya na maraming mga bato dyan. Nakikita niya na hindi smooth ang dinadaanan mo. Nakikita niya na karapal ang dinadaanan mo. Nakikita niya lahat ng hirap at pagod habang tinatry mo umakyat dyan. Because Jesus has the ability to see our pathway. Sabi sa Bible, nothing is being concealed. No creation of God is being hidden in His sight. Kaya minsan pag iniisip mo, Lord, saan ka ba, Lord? Naunawaan mo ba lang nangyayari sa akin? Ganyan na lang panalangin mo palagi. Kahit hindi mo man itanong, nakikita ka ni Lord. Amen. He has the ability to see our pathway. And because He has the ability to see our pathway, number one, He is constantly watching your path. Constantly, hindi tumitigil. Minsan tayo na road tayo. Na offside sa ating dinaraanan. Ngayon, kabisado mo ang dinadaanan mo. Pagkarating ng kinabukasan, hindi mo na alam kung ano na yung dinadaanan mo. Si Jesus, kahit hindi mo pa ang mata mo minsan, ay nagbibigo na makita ang dinadaanan mo. Si Jesus araw-araw, He is constantly watching our path. Kung ano yung tinatakbo natin, kung ano yung inaakyat natin, Jesus is constantly watching our pathway. Kaya ang mahalaga po dito, sabi sa Hebreo, di ba? Hebreo 13 verse 5, fix your eyes unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Si Pedro nakalakad sa tubig, di po ba? Sa kwento, nakalakad si Pedro sa tubig, di po ba? Okay. Paano siya nakalakad? By faith. Pag sinabing by faith, kanino siya nakatingin? Ngayon, biglang lumakas ang alon at lumakas ang hangin. Mula kay Jesus, saan napabaling ang tingin ni Pedro? Sa malakas na hangin. Sa hangin at saka sa alon. Anong nangyari? Nung napabaling ang tingin niya doon? Oo. Gusto niyang lumubog? Gusto niyang lumubog? Lulubog ka talaga pag iniwalay mo ang paningin mo kay Jesus. Proven ang tested na po yan sa maraming Kristiyano. Kaya mag-ingat tayo po kung saan tayo nakatingin namin.
Sa SOS, dito dapat hindi ka kung kanino-kanino ka nakatingin. Dapat kay Jesus ka lang nakatingin. Amen? Amen. Huwag mong tingnan yung mga ugali ng mga kontas daan. Huwag mong tingnan kung anong merong ugali sila, yung mga personality nila, yung mga buhay nila. Huwag mong tingnan yan. Tingnan mo lang palagi si Jesus. Dahil kung diyan ka titingin, diyan mo ibabaling ang paningin mo, matitisod ka lang. Manghihina ka lang. Ha? At uuwi ka dito sa sabihin mo sa FD, ayaw ko na, uwi lang po. Hirap pala. Kasi doon ka nakatingin, hindi kay Jesus. Nagkakaunawaan ba tayo? Number 2, because He has the ability to see our pathway, He is continually working out our path. Yung dinadaanan mo yan, hindi mo alam, okay? Kahit tumigil ka na ng pagkilos daan, hindi mo ba alam na si Jesus ay patuloy na inaayos yung daanan na yan? Upang sa patuloy mong paggalaw at paglakad, makakaranas ka. Ay, kapon parang mahirap, pero bakit ngayon parang ang dali-dali lang? Amen. Hindi mo na alam dahil nakita ni Jesus na kahit may kahirapan, nakita ng puso mo, you are still determined to go on. Kaya inaayos niya. Ay, sa susunod, ayaw ko ng kahirapan ng anak ko. Nakikita ko naman, parang seryoso naman. Ito kung hindi kaunting kahirapan, nag-reklamo ka na nag-reklamo. Nabulawan ka na dyan, nasigawan ka lang dyan, nakarinig ka lang dyan ng mga negative. Ano ba tulor? Nagalaw ako dito para mapahiya. Si Jesus, hindi ba napahiya? Ha? Mahiya. Ikumpara mo ng kahiliyan mo kay Jesus. Pero kahit gano'n ang nangyayari mga kapatid, sa personal nating buhay, sa ating mga pamilya, alam niyo po, inaayos ni Jesus kung ano man ang pinagdaraanan ng daan. Amen. Dahil sa dulo niyan, alam natin po, ang magiging resulta niyan ay kakaiba sa ating ini-expect. Wala naman pong kalsada na madali. Yung kalsada sa expressway, bakit nung ulay maganda ba yan? Ha? Maraming pinagdaanan niya. Maraming maghihirap dyan na pinagdaanan bago naging kayaan. Ganon din sa buhay. Hindi agad pagtulog mo, born again ako pagising, yung magandang ganda ng buhay mo. Hindi ganon. Habang unti at tumatagal po tayo, inaayos mo yung Jesus niya. Ang magandang bagay lang dyan na dapat makita ni Lord sa ating puso. Hindi po tayo humihinto. Hindi po tayo nadi-discourage. Hindi po tayo nadi-disappoint. Hindi po tayo nawawala ng pag-asa. Dahil siya ang bahala. Lumakad ka lang. Kasi sabihin mo parang patalo na yan sa dulo. Lakaran mo lang. Dahil siya ang umayos ng ating pathway. He is working continually our path. Upang tayo ay matagumpay na makarating sa ating pararoonan. Regardless of where life leads, kahit saan man tayo dalhin ng ating buhay at pananampalataya, pakinggan nyo ito, God is in control. There are times, there are moments in our lives we cannot fully understand what God is doing now. Hindi natin lubusang naunawaan kung anong nangyayari.